Ano-ano ang mga advantages and disadvantages ng pagiging isang welder? Yan ang tanong sa atin ngayon mga kabakal, kaya for today's video, tara, sagutin natin yan. So, unahin natin ang mga advantages ng pagiging isang welder. Ang una sa lahat, mas malaki ang sahod ng welder kumpara sa ibang skilled worker sa isang construction firm, lalong-lalo na kung sa abroad pa tayo magtatrabaho. At isa nga yan sa isang dahilan kung bakit marami na rin ngayon ang naghahangad matuto at mag-aral din ng welding. Pangalawa, bukod sa malaki ang sweldo ng welder, isa din ito sa in-demand job opportunity ngayon dito sa ating bansa at syempre, lalong-lalo na ulit sa ibang bansa. Sa madaling salita, kahit saan dito sa Pilipinas at kahit saang bansa sa buong mundo ay maaaring may trabaho ang welder. Dahil habang may patuloy na nagpapagawa ng kahit anong mga istruktura gaya ng mga building, tulay, mga planta, mga tangke or tubo at kung ano-ano pang mga bagay na binubuo at gawa sa bakal, laging may welder dyan para magtrabaho. Pangatlo, yung ability or opportunity natin para makapag-travel at mapunta sa iba't ibang lugar. Ang pagiging isang welder din natin ay isang paraan para makadayo or mapunta sa ibang lugar or kahit pa sa ibang bansa. Dahil kapag natapos na ang project ng isang company sa isang lugar, natural, maghahanap na naman yan ng panibagong project at kadalasan sa ibang lugar na naman sila gagawa. Kaya syempre, kasama ulit ang kanilang mga skilled na trabahante. At syempre, mas lalo ka pang makakapag-travel habang nagtatrabaho kung sa barko ka mismo nagtatrabaho katulad ng mga seaman. Alam naman natin na ang trabaho ng seaman, madalas silang nagtatravel at napupunta sa iba't ibang lugar o bansa, di ba? Pang-apat, chance natin para makapag-abroad. Gaya nga ng sabi ko sa unahan, ang welder ay isang international job opportunity, lalo na at in-demand talaga ito kaya pwede ka mag-apply sa ibang bansa para makapagtrabaho at sumahod ng malaki. Panglima, kung ayaw mo din namang mapalayo pa or maging trabahante sa isang company, pwede ka rin namang maging kontraktor. Pero advice lang ha, huwag ka nang maging kontraktor sa flood control. Baka madamay ka pa sa gulo ngayon dahil sa palpak na trabaho ng DPWH. Ang ibig kong sabihin, pwede mong gawin itong business since ang pagiging isang welder ay isang independent na trabaho. Pwede ka nang magtayo ng sarili mong welding shop or tumanggap ng mga welding job offers. Or mangontrata na lang sa paggawa ng iba't ibang mga welding works gaya ng paggawa ng mga gates, pintuan, bintana, kitchen tables, double decks, at marami pang iba. At panghuli, kapag marunong kang maghinang, kahit basic lang, magagamit mo na yan sa pag-repair or pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa tahanan. Kumbaga, mai-apply din natin ito sa ating mga daily lives kung kinakailangan. Ang mga disadvantages naman ng pagiging isang welder ay ang mga sumusunod. Una, mahirap at delikado ang trabaho ng welder, lalo na kung sa industrial nagtatrabaho, gaya ng sa construction, manufacturing and fabrication, shipbuilding and aircraft manufacturing, oil and gas manufacturing plants, transportation, at power plants. Lahat ng trabaho dyan ay mahirap at very risky para sa mga welder at syempre maging sa mga ibang skilled workers na involved sa mga ganyang trabaho. Andyan ang mga unsafe conditions, unsafe work, at iba't ibang klase ng mga insidente at aksidente na maaring makasama or ma-encounter ng mga welder at ng ibang mga trabahante sa trabaho. Pangalawa, nakakasama sa katawan ang epekto ng welding. Although malaki nga ang sahod ng welder, pero ang kapalit naman nito ay ang kalusugan mismo ng welder. Alam naman natin na sa usok at sa amoy pa lang ng welding habang nalulusaw ito sa paghihinang, ay naglalabasan na ang mga bad chemicals na galing dito na direktang naaamoy, nalalanghap at dumadapo sa katawan ng welder. Kaya naman ang ilan sa mga welder ay nagkakasakit na sa baga, sakit sa ulo, hirap sa paghinga, at nagkakaroon na rin ng allergy sa balat. At dahil ang kislap din ng welding ay nakakaapekto sa mata, kaya naman unti-unti lumalabo na ang mata ng welder. At dahil na rin sa masamang epekto ng ultraviolet at infrared radiation na nakukuha habang naghihinang, may mga welder na rin na nanghihina ang pangangatawan, mahinang immune system, and worse, nagkakaroon na ng symptoms leading to cancer. Pangatlo, mahirap makapasok. Although sabihin na nating hindi man talaga ang welder kahit saan, ang problema naman dito is mahirap makapasok sa trabaho. Hindi yon ganon kadaling makapasok. Unang-unang dahilan dito is yung mga requirements ng mga kliyente ng company or agency or ng company or agency mismo na kailangang ma-meet or ma-acquire ng isang aplikante. Ito ay gaya halimbawa ng mga requirements nilang mga documents like COE or Certificate of Employment, WQT or WPQT, NC2 certificates, at marami pang ibang documents na kung wala ang mga ito ay mahihirapan ka talagang makapasok. Yung ibang mga company naman, lalong-lalo na sa abroad, ang isa ding requirements nila is the number of years of working experience ng mga aplikante, na kung hindi rin nila ma-meet ang nire-require nilang years of experience, ay sorry ka na lang. At ang panghuli na dapat lang pasan ng mga aplikante para makapasok is yung maipasa nila ang trade test. Swerte mo kung hindi mahigpit ang trade test. Yun bang walang nagbabantay sa'yo during trade test, kaya pwede mong gawin ng lahat ng mga ninja moves or mga pandaraya sa paghihinang. Pero malas mo kung nataon ka naman sa striktong trade test,
Yun bang simula sa pag-fit up mo ng tubong hihinangin mo, hanggang sa pag-uumpisa mo sa root pass, hanggang sa capping, ay may nakabantay sa iyong kliyente ng company, manager ng company, supervisor, at welding inspector habang naghihinang. Kaya minsan din, hindi maiiwasang kabahan talaga tayo sa trade test. At ang panghuli naman na disadvantages ng pagiging welder is yung malayo tayo sa ating pamilya. Although sabihin na natin nakakapag-travel tayo or nakakapunta tayo sa ibang lugar sa tuwing lilipat ang project or nakakapag-abroad tayo dahil sa trabaho, madalas mahirap din mapalayo sa pamilya. Dahil unang-unang kalaban natin dyan is yung homesick, lalo na kapag nasa ibang bansa talaga tayo. Yun bang kung magkasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo? Yung uuwi ka sa barracks or sa tinitirhan mo, walang magluluto para sa'yo? Walang mag-aasikaso sa'yo? Yung namimiss mo ang bonding ng pamilya? Or gaya sa akin na single mom na laging namimiss ang mga anak, yung pag-aalala sa pamilya kung kumusta na nga ba sila, at marami pang mga dahilan na nagpapalungkot sa taong malayo sa pamilya ang nararanasan natin. Kaya totoo din naman ang sabi ng iba na maganda din ang pagiging isang welder dahil andito na yung mga good opportunities na hinahangad din ng karamihan. Yun nga lang, dapat handa or willing din tayong harapin or gawin ang lahat ng hirap, pagsasakripisyo at pagtitiis ng isang pagiging welder. So hanggang dito na lang ulit ang aking boring na video, pero gaya ng dati, shoutout muna sa aking nag-iisang ate na isa sa mga hinahangaan at iniidolo kong magaling na weldereta, ang mabait at masayang kasama na si Ate Joy Austria. Miss you na ate! At syempre, shoutout din daw kay Mr. Catalog Bows. Salamat ulit sa panunood, see you next time, bye!